Posibleng maharap sa parusa ang Captain's Peak Resort dahil sa pag-operate nito kahit walang Environmental Compliance Certificate. Tinitingnan din ng DENR ang iba pang istruktura at pasyalan sa Chocolate Hills kung may sapat na dokumento at sumusunod sa regulasyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mismong DENR o Department of Environment and Natural Resources ang nagdiin ngayon sa 150 milyong taong itinagal ng paghulma ng tectonic activity sa isla ng Bohol, kabilang ang Chocolate Hills. Ang mismong isla kinilalang UNESCO Geopark. Habang ang mga burol, kabilang ang ilang tinabihan ngayon ng isang resort, idineklarang National Geological Monument. Kaya inisyuhan na ng DENR ng cease and desist order ang Captain's Peak Resort para mabantayan ito at hindi makapagbukas. Bagamat nasa protected area, kinikilala ng DENR na nasa tituladong property ang resort at nasa multiple use zone ang Captain's Peak. Ibig sabihin pwedeng tayuan pero kailangang sumunod sa reglamento. Nilinaw din ng DENR nang ibinigay na clearance ng Protected Area Management Board ay may kondisyon. Dapat meron itong Environmental Compliance Certificate o ECC. Nag-apply raw para rito ang resort pero hindi pa rin nabibigyan ng DENR. Kaya raw di ito dapat nabigyan ng Building at Business Permit. The issue is, does it have an ECC or not? That's the issue. Hindi naman po lihis sa kaalaman ng LGU na wala. Laman pa naman ng ECC ang hakbang na dapat gawin bago at habang ginagawa ang isang proyekto para pigilan ang di magandang epekto sa kalikasan. Apart from not having an ECC, there are other possible violations including the potential, for example, for the damage to the environment through the release of, say, wastewater and other types of solid waste management challenges. Sa paglabag daw ng resort, maaari silang maparusahan ng kulong at multa. Minimum of 1 million to 5 million pesos maximum for criminal liability. At meron po karagdagang minimum of 6 years to a maximum of 12 years imprisonment for putting up structures without the appropriate permits within the protected area. Hininga namin ang reaksyon ng munisipyo ng Sagbayan pero wala pa silang tugon tungkol dito. Pero nauna nitong sinabi na wala silang natanggap na closure order mula sa DENR na inisyo noon pang September 2023. What we need to do is work very closely, in fact, with the LGUs kasi kung sino po ang binibigyan ng business permit din, kailangan naman po sana na i-confirm na may tama pong permiso being in the protected area. Kung tuluyang hindi mabigyan ng ECC ang resort, pwede ba itong i-demolish? Hindi po illegal occupation to, private property po ito at pagmemay-ari nila yung structures na nilagay nila. Kailangan po pag-aralan yan. Pero may iba pang mga istruktura at pasyalan sa Chocolate Hills na tinitingnan na rin ng DENR Environment Management Bureau kung may sapat na dokumento at sumusunod sa regulasyon. Kabilang ang Bud Agta sa Barangay Tamboan sa Carmen, Bohol na may hagdanan at view deck na itinayo mismo sa isa sa mga burol. 2021 pa ito bukas at nagpaskil pa ang may-ari nito na meron silang ECC at clearance mula sa PAMBI. Chinecheck pa ng munisipyo ng Carmen kung totoo ito. Magpapatawag daw ng meeting ang gobernador para malinawan ito. Sa inihitabo ang Captain's Peak sa Sagbayan, resort sa Sagbayan, I think the same story na wala ko na ECC, mayroon nagto-follow, and then ang akong hibawan is ang karon lately hibawan ako na ang original ko na nakasabutan sa DENR o kanang private naghimo ko ng hagdanan diha na light materials. That is a violation sa ilahang gipatuman na palisiya sa PAMBI. So, again, angay na aksyonan yapon sa taga DENR ang maong problema na hitabo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.